hindi siya kasama. The amount was not mentioned dito sa dollar. Yung amount ang hindi na-mention. But the charge is there. If you read Article 2, it's there. Pero yung amount, to us, the amount doesn't really matter so much. It is the issue of failure to disclose yung tunay na assets. So, kahit $1, Kahit or 1 peso, $1, to us, the amount is immaterial. Para daw po sa prosecution, Carla, hindi masyadong mahalaga yung amount. Pero ikaw nakita mo, siguro nabasa mo sa dyaryo itong mga amount na lumabas. Anong masasabi mo? Anong reaction mo? Nakakalula po na ang dami-dami pera, ang laki-laki ng pera na involved sa mga transactions po na, at may narinig nga ako, siguro nga tama si Chief Justice Corona kasi nag-release siya ng statement na there is no $10 million account. Tama ka siya, walang $10 million account, pero there are 82 accounts amounting to so many more millions of dollars. So parang nakakalula lang, how can a guy na sabi nga niya, frugal, although sinasabi naman niya mayaman daw siya dati, pero parang ang dami naman, masyadong daming perang involved, lalo na in certain crucial events in our history, parang ang daming transactions involved. So nakakalula, maraming kailangan ipaliwanag. The more, tama po si attorney, the more na kailangan niya magpaliwanag himself. Siguro tanong natin ito, what's a good defense to this? Kasi sinabi ni Chief Justice kapag hindi talaga, wala, zero, not mine. I cannot really tell kasi nasa depensa ho yan, no? Kung ano ang dapat na strategy or strategies na i-adapt nila. But they better be prepared because to our mind, the charges have already been established through the evidence. So it's now their turn to rebut or to destroy or try to counter all this evidence and try to secure an acquittal for their client. So sa amin naman po, sa parte po namin, we have done our job. In fact, it's their turn. So, sa kanila na po yung bola ngayon eh. The ball is in their hands. Speaking of having the ball in their hands, malapit na nating makasama si Attorney Tranquil Salvador. Kaya mukhang marami kasi tayong mga katanungan para sa defense ngayon. Bitin yung oras natin kanina with Attorney Karen. Good afternoon, Attorney Tranquil. Attorney Tranquil. break, ako yung tinawag. Magandang hapon po. No? Attorney Tranquil, ano pong masasabi nyo dito sa naging testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales? Sinasabi po ng marami, damaging daw po ito para sa inyong panig. Well, yan po ang sabi ng ilan. Lagi naman sa akin na pong minimum na experience dito sa usaping ito na ilang buwan. Sa isang impormasyon na lumutang, minsan 2 o 3 ang interpretasyon ng bawat nakikinig o bawat na nakakakita. Ang tanong ko nga, may kausap ko ako bago ako hinatak dito. No? Na ang tanong, Attorney, how will you turn that around? Yan, sabi ko. Ako muna, ang tanong ko ang ganito. Kunyari, ikaw tinatanong kita, kasi sabi namin, walang 10 milyon, di ba ba? Sabi ko, tinatanong kita, 1 plus 1. Sabi mo, alam mo, 1 half yan dati. Yung 1/2, 1/4 yan. Na naging 1. Plus, okay, isang 1, ganito yan. Pwede ko naman sagutin to eh. Yun ang ina-expect ko. That was what I was expecting. That's why, yesterday, when I heard the word transactional, I exactly knew what was to happen. Except that I was not on the floor. Alam ko na yun. Because ang ante, ekspektasyon ng tao, napakataas. Bintawan nyo yan, ha? Ano sasabihin nyo? Pumustura yung depensa, ano sasabihin nyo? Anything less than 10 million yesterday was below expectation. Now, why are we not looking at totals? Ay, in-expect ko po ganito. BPI so-and-so balance. BPI so-and-so balance. This bank so-and-so balance. Sum total. Kasi yun, sa akin pong paningin, yun ang inaasahan ng ating mga kababayan. Simple. Yung iba nating kababayan, hindi nga naiintindihan. May mga nakausap ako, Bacolod or Cebu. Attorney, paano? And this is the singular instance na hindi ko nakita ang press na pag nag-interview sa amin, na i-confront kami ng dokumento. Maaring sila mismo ay hindi nila maintindihan kung ano yun. Sabi ko nga, mas marami akong katanungan
Parang, kayo nga, kung matutulungan niyo ako magpaliwanag, tulungan niyo ako nga. Naku, hindi ko po kayo matutulungan dahil marami rin po akong Alam niyo po katanungan. ganun eh. Kasi ako po, pasensya na, no? Ang dali po yan eh. In layman's language, yan po kung total, kahit isang papel yan, pwede isampal sa mukha po namin yan eh. Oo Ang nga po. sinasabi, di ba ba? Ito yan, no? Oh, ganun lang yan eh. Ito lang yan. Oh, why do we need to go through this? We are neither admitting or denying. Sinagsalita ng Chief Justice, ha? May statement po siya dyan. At hintayin natin kung anong sasabihin niya. Pero po sa ngayon, ang hinaharap ko ito po eh. Pero nga mga nagsabi, may nakausap ako mga ilang nakakaintindi sa bangko. Sabi niya, mga 2-3. Na-account mo sa bangko, pwede na eh. 34. Ganito. Yung sa ano, pati kung makikita nyo, ito may account, hindi naman, parang they don't need to even explain what is that account, where did it come from. Basta ito may at may lumabas. Is there a story? Sa akin ganun lang po eh. Pero ang tanong ko po, wala nga pong total, wala nga pong ano, pero bakit hindi po ito naka-declare? Yun nga ang punto. Siguro ang ugat pa rin dito ang tatanong. Yan ho ang tanong eh. Yan ba kanya? Yan muna ang harapin natin. Yan po kasi yan ang ugat eh. Magiging maliwanag po yan pag malalaman natin kung talaga bang kanya yan. Okay? Kasi ho sa ngayon, ang sasabihin natin, meron pong sinasabi ang batas na presumption. Ang dokumento ng hawak ng isang gobyerno o ahensya ng gobyerno, ibinibigyan ng presumption na ito po ay ayos at in order. Pero po itong presumption na yan, at kahit na po ito'y batas, ay sinasabi po itong disputable. Nag-uumpisa na Opo, po sige ang po. paglilitis. Pasensya na po. Tunguhan po natin ng Pasensya na po. Senate Session Hall. I will request Thank the you. Honorable Ombudsman to return to the witness stand so that we can proceed. Alright, inaantabayanan pa rin po natin ang pag-uumpisa ng trial. Nandun na po lahat ng involved dito habang ipagpapatuloy pa rin itong pagbibigay ng testimonya ni Ombudsman Morales. Makikita natin na tapos na ang cross-examination na kung saan pinakita at sinasabi ni Mario Bautista na private prosecutor na there is no arbitrary action sa pagtatanong kung paano ba naganap ang pag-imbestiga, kung umikot ba talaga yung mga ahensya na sinumpinan tulad ng SC, tulad ng House, ng Senate, electoral tribunals. At binigyan din ng kaukulang 72 hours si Chief Justice para sumagot doon sa inquiry na mayroon sila. At makikita natin siguro kung paano ma-redirect yung ombudsman ukol sa figures, ending balances, gaya ng sinabi ni Attorney Tranquil. At isama na rin natin yung aksyon na ginawa ng ombudsman doon sa mga letters at doon sa pagsubpina at pagtanong ukol sa mga dokumento na hinihingi sa kaakibat na ahensya. At kanina rin, Gio, na banggit ni Attorney Tranquil na totoo ba itong mga accounts na ito, are these existent? So parang ngayon pa lang, ito na yung nagiging taktika ng depensa. Kine-question nila kung talagang itong accounts na ito, kay Chief Justice ba talaga ito? Kasi outright, sinabi ni Attorney Tranquil and ni Attorney Karen na hindi talaga sa kanila, hindi pagmamayari ng Chief Justice itong $10 million or kung anumang amount na meron doon sa dollar accounts na sinasabi nila. At ayon pa nga kay Attorney Karen, kagabi ay nakipagpulong ang punong mahiskado
Testigo sa kanyang legal team at sinabi nga niya na itong mga lumalabas na figures, itong lumalabas na account numbers ay pawang hindi kanya. At siguro makikita rin natin sa redirect na magaganap, ano? Tila may buwelo na ang depensa kung nabigla man daw sila kahapon doon sa AMLAC report na ginagamit. Ngayon, may pambuwelo na sila para ma-determine at makita talaga yung validity ng document at yung mga kaganapan. Kaya balik na tayo sa Senate vote. Sinuspindi pong muli itong sesyon habang inaantay pa rin ang pag-uumpisa ng redirect examination. Dito sa witness to ng depensa, hostile witness, bagamat hostile witness ito, ay witness ito ng depensa. Titingnan natin kung paano ito turn around nga nitong defense, itong naging pagtestigo ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Marami siyang nailahad na mga bank accounts na pagmamayari nga ng punong mahistrado. Ayon sa kanya, ito ay AMLAC report na isinumite sa kanyang tanggapan dahil nga dito sa kanyang isinasagawang fact-finding investigation ukol sa reklamong inihain ng ilang mga individual laban sa punong mahistrado. Para ma-recap, Kathy, yung naging cross-examination ng prosecution ay sa pagpapatanong ng una, in-establish na bakit wala daw rin yung peso accounts. At sinabi ni Ombudsman Morales na hindi naman hiningi ito doon sa subpoena. So we didn't create an analysis or bring the analysis of it. Second is that tinignan kung meron ba talagang arbitrary na aksyon yung ombudsman ukol doon sa letter na pinakita kanina, no, na sinulatan ni Ombudsman Carpio Morales si PSP Governor Tetangco ukol doon sa complaint na fina-file ng Ginoong Harvey Ke, Risa Ontiveros Barakel, etc. etc. ukol doon nga sa dollar accounts ng Chief Justice. At nagkaroon din ng mga sagot. At nagkaroon ng patuloy na paghingi ng datos ang ombudsman sa